word na millennium, no, derived from the two Latin words. Dalawang salita na kung saan ang mile o mille means thousand, no. Nung bata ako, narinig ko yung milqueñez, 2,000, 13,000, yung mga ganung mga bagay, mil, no. So yun, pag narinig natin yon, it means thousand, no, 1,000. Amen. So kaya yun ay galing sa salitang mil means 1,000 and annum means year. So yan ay 1,000 taon. Kaya millennium ang tinatawag natin pagka 1,000 taon. Millennial reign dahil merong 1,000 taon na tinutukoy ang Biblia na maghahari ang ating Panginoon. Sa introduction natin, ito ay nais ko ipakita sa inyo na hindi lang ito isang doktrina na kung saan ay ipinapangaral sa mensaheng ito, sapagkat madalang itong marinig sa karamihang mga denominasyon, no. Sila ay nakatuon sa mga prosperity gospel at sa iba pang mga bagay. Pero tayo ay naghahayag ng kung saan mga pangyayari o mga events o ito'y sequence of events na kung saan para makita natin yung pagkakasalansan ng mga event na ito batay mismo sa mensahe sa huling kapanahon at ayon sa Biblia, sapagkat ang propeta ay hindi nangungusap na siya ay walang pinagbabatayan, no. Lagi siyang nagbabatay sa scripture, at sabi nga pag hindi natin maintindihan, balik tayo sa Biblia, no. Yan ay madalas na maririnig natin sa kanya, no. Kaya nga dito, ang millennial reign is not just a doctrine, it is the next great phase of God's program after the rapture, no. So tandaan natin, and tribulation, no. Kasi nga tayo ay nasa panahon ng Laodicea, nakahulihang iglesia, no. Yung churches ages ay matatapos sa Laodicea. Bagamat tayo ay nasa bright age, dahil lumabas tayo sa Laodicea, dahil ang Laodicea ay maligamgam, sala sa init, sala sa lamig. Doon nga nakita natin, dahil si Lord Jesus Christ ay pinalabas ng mga turo at aral ng mga tao na kung saan ay lihis na sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga nakita natin siya ay kumakatok, no? At ang sino mang magbubukas ay siyang hapo. Kaya nga pinalabas tayo ng mensaheng ito sa Laodicea upang makasama natin, makasalo natin ang ating Panginoon. Amen? So, at ang katapos-tapusan ng Laodicea ay ang rapture. And then, Great Tribulation. It is the time when Christ and His bride rule on earth from 100 years. So, ang millennial reign ay panahon na kung saan maghahari si Kristo at ang kanyang nobya sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon. Hindi pa kayo nagagalak niyan? Palampakan nga natin ang ating Panginoon. Meron palang paghahari na kasama tayo ng ating Panginoon, no? Kung ating mapapansin, hallelujah, no? Sabi din ng prophet, the millennium is the coming of Christ, Jesus Christ, back to the earth to reign 1,000 years, no? At kung ating mapapansin, no, nung si John the Baptist ay nagpakilala, nag-introduce dahil siya ang forerunner of the first coming of our Lord Jesus Christ. Sabi niya ron sa Matthew chapter 3 verse 1 and 2, in those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So dito ay pinapakita at pinamamalas na ni John na kung saan ang kaharian ng langit o kaharian ng Diyos ay nasa mga kamay na at hand, no? Hallelujah! Praise God! At dito nga, makikita natin na nung si John naman ay nasa bilangguan na, no? Kung saan sinabi doon, and now, sa Mark 1, chapter verse 14 and 15.
na kung saan sabi niya, "Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." So, nakita natin ang message na kung saan niyahanda ni John ang mga tao at the same time ng ating Panginoon na kinakailangan na sila ay magsisi. Amen? So, ang message ni John the Baptist ay ang pagsisisi ng mga tao sapagkat nalalapit na ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Amen? Hallelujah! So, dito makikita natin na ito yung tinatawag nating spiritual kingdom na kung saan ay unting-unting itinatayo ng ating Panginoon. Kaya nga sa John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said to them, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." So, narinig natin yung unang doktrina ng ating Panginoon na kailangan na ang tao ay maipanganak na muli sapagkat hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. To see is to understand. No? Yan ang sabi ng prophet. No? Kaya nga, dito, nakikita natin na unti-unting binibuild up ng ating Panginoon yung kingdom ng Diyos na kung saan ay pinapangaral ng mga na pasimulang ipinangaral ni John. Hallelujah. Kaya nga mapansin natin sa Matthew chapter 6:33, no, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So kailangan nating unahin ang alin, yung kingdom, no, yung kaharian at ang kanyang katwiran, no? At ang lahat ng bagay ay bawang idadagdag sa atin. Amen? Kaya natandaan natin, napakahalaga na unahin natin yung kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang katwiran. Hallelujah! Dito nga, pag inuna natin ito, may pagpapala tayong matatamo. Hallelujah! Glory to God. At sa Matthew chapter 5 verse 10, sabi niya rito, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven." So, tandaan natin na mapalad ang sino man na kung saan ay pinag-uusig, no? Dahil sa katwiran, sapagkat sa kanya ang kaharian ng langit. So, ano ito? Ito yung spiritual kingdom na kung saan ay unting-unting inihahayag at nilalantad sa atin ng ating Panginoon. Amen? Dito nga, sabi ng sa Tagalog, pinagpapala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen? Amen. No, so kung tayo'y nakakaramdam ng pag-uusig, inuusig tayo, no? Maaari sabihin nila na naging iba na tong tao na to, simula nang sumama dyan sa grupong yan. No? At yung iba ay nagsasalita na hindi magaganda, no? Madalas yung tinatawag sa atin ay buwang again. Sa halip na born again, buwang again. No? O kaya burn again. No? Nakakalungkot, pero hindi na alam. Sila yung tutupukin sa apoy. Amen? Dahil nga, mapalad ang inuusig. Amen? Kaya pag inuusig tayo, mas maging masaya tayo. Minumura ka, maging masaya ka pa rin. Amen? Hindi tayo dapat matigatig sa ganung mga bagay. Amen? Hallelujah. Kaya nga dito, sabi niya sa Matthew 7:21, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter in the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." So tandaan natin, nung marami tumatawag sa atin, Panginoon, Panginoon. Amen? Pero sabi diyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya nga dito, itinuturo sa atin ang kalooban ng ating Panginoon para magkaroon tayo ng assurance na tayo ay kabilang sa kaharian ng langit, ng kingdom of God, no? So dito, spiritually, bahagi tayo ng kaharian ng Diyos
pagka tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Kaya nga mapapansin natin, no, maraming parabola ang ating Panginoon at 5 rito ang nais ko ipakita sa inyo na sapagkat itong lahat ng ito'y nangungusap about the kingdom of God or kingdom of heaven. No, yung the wheat and the tares, the sheep and the goats, the sower and the seed, the wise and the foolish virgin. Makita niyo yan, di ba? Ang kaharian ng langit ay katulad sa 10 dalaga na kung saan nga ay may ilawan. So, ganun din yung ang kaharian ng langit ay katulad sa isang maghahasik na naghasik ng kanyang binhi, no, sa kanyang bukid. So, nakita natin itong mga bagay na ito at yun nga the sheep and the goats na kung saan sa Matthew 25 naman. So, mayroong 7 parables sa Matthew 13 at sa iba pa, ay napakarami pang mga parabola na kung saan ay natatalakay namin every Wednesday. At siguro ilan na lang. Itong the first of the great prize. Inaabangan natin yan kay Brother Louie. Glory, hallelujah. No? At doon nga, ito yung tinatawag naman natin earthly kingdoms na kung saan sa Daniel chapter 2 verse 44, then in the days of these kings of God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. No? Next slide. 10. Slide 10. Ayun na yun, yung kanina. Never be destroyed. No? And the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all this kingdom, and it shall stand forever. No? Sa Tagalog, meron ka ba niyang Tagalog? No? Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak. Amen? Hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Amen? Dudurugan niya at ganap na wawasakin ang ibang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi ka na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Amen? Hallelujah! Praise God, no? At yan ang kaharian ng ating Panginoon. Amen? Revelation 11 verse 15, then the 7th angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Amen? So tandaan natin, no, itong kingdom ng ating Panginoon, hallelujah, ay maghahari magpakailan-kailan paman. Amen? Hallelujah. Bakit? Hindi ito magigiba. Hindi ito mauuga. Amen? Hallelujah. Glory to God. No, binibilisan ko lang sapagkat mahaba ito eh. No? So, at present, no, slide 11, hallelujah, no, sabi niya sa Luke 17:20-21, now when he was asked by the Pharisees, now when the kingdom of God would come, now kailan daw darating ang kaharian ng Diyos, he answered and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, she here, o narito, no? Hindi, ang kaharian daw ng Diyos ay darating na hindi mapagkakakita, no? Or see there, for indeed, the kingdom of God is within you. Amen? No? Hallelujah. The kingdom of God is within you. No? Sa Tagalog, meron kang Tagalog niyan. No? Sabi diyan, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. No? Kailan daw darating ang kaharian ng Diyos? Sumagot siya sa ating Panginoon, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala rin magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Amen? Hallelujah. So, hindi ito mapapagkita ng mga bulag. Amen? Ng mga bulag, hindi ito mapapagkita. No? Yung mga namumuhay sa kalayawan, sa mundong ito, hindi talaga ito makikita. Amen? Amen. Hallelujah. Pero makakita ito ng kung saan ay dating bulag, pero nakakita sa harapan ng ating Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon.
Kaya nga, Romans 14:17, sabi niya, the kingdom of God is not eating and drinking. No, ang karya ng Diyos ay hindi yung kainan at inuman. No? But of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. No, kaya nga nakita natin, no, yung mga tao mahilig kumain, mahilig sa inuman, no, kahit saan nakikita natin, yan yung hindi nawawala. No, hallelujah, pero hindi nila nakita na kasi sinasabi nga nila, sa langit walang bire, kaya mag-inuman na tayo dito. No? Nabagay na kung saan. Nakakalungkot ding isipin. At tandaan natin, yung ginagawa mo rito, magpapakita kung saan ka patutungo sa ikalawang buhay mo. There is life after death. Amen? Amen? Kaya nga, yun ay magpapakita kung saan ka patutungo. No? Hallelujah. At tandaan natin, hallelujah, na sa kaharian ng langit ay laging mayroong katwiran, mayroong kapayapaan, mayroong kasiyahan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya dito pa lang, hallelujah, dito pa lang sa lupa, mararamdaman na natin yan, no? No, Christ's kingdom, no? Sa Romans chapter 8 verse 16-17, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. And if children and heirs of God and join heirs with Christ, it indeed we suffer with Him that we may also be glorified together. Amen? Hallelujah. Sa Tagalog, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At yaman mga anak tayo yung mga tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo. Everyone say, praise the Lord. Di ba kayo nagagalak niya na tayo tagapagmana ng ating Panginoon? Amen. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, amen, kaya mayroon tayong pagtitiis sa mundong ito. Amen? Pero huwag kayo mag-alala. Konting tiis na lang. Amen? Konting tiis na lang mga kapatid. Kaya nga tayo'y makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At isang bagay pa na pinapakita na tayo ay hahatol na sa mundong ito. Sa 1 Corinthians chapter 6:2, do you know not that the saints will judge the world? No? So tayo ay kasama ng ating Panginoon na hahatol. No, hindi tayo pupunta sa luklukan ng ating Panginoon para hatulan sapagkat tayo hinatulan na. At tayo ngayon ay nakaupo sa makalangit na dako pag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, 2 Timothy 2 verse 12, no, if we endure, no, kung tayo daw ay nanatili, no, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also deny us. Sa Tagalog, no? No, kung tayo wala. Okay. Okay, nakuha naman natin 'yan, no? Tandaan natin, kung tayo ay nananatili sa kanyang mga salita, sa madaling salita, kung tayo diyan ay 2:12, kung tayo ay mga titiis, ay mga gahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Amen? Amen. Kaya walang nagkakailang nobya ni Kristo. Amen. Hindi niya kinahiyang siya'y nobya. Kakaya mo ba na ang nobyo mo ay si Lord Jesus Christ? Dapat bang ikahiya yun, mga kapatid? Amen? Tandaan natin, ang nobya ang pinakamataas na antas ng pagkakatawag sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah, glory to God. So, dito, sa Revelation chapter 20, na kung saan ang siyang pinakapunto ng ating pag-uusapan, no? Ito na yung tinatawag nating physical kingdom ng ating Panginoon. No, kanina pinakita natin yung spiritual kingdom, yung earthly kingdom, and then ito na yung literal o physical na paghahari ng ating Panginoon. No, sa Revelation chapter 20 verse 6, no, sabi niya, blessed sa 15, sa slide 15. Blessed and holy is he
that had part in the first resurrection, on such the second death had no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. So, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. No? So, pag tayo ay nakabilang sa unang pagkabuhay na magmuli, santo, iyan ay sa rapture. Amen? No? Kaya, pagsumikapan natin na makasama tayo sa rapture. Dahil ang susunod dyan ay second resurrection na white throne judgment na yan. Pagharap na yan natin sa harapan ng ating Panginoon. But thanks be to God, tayo ay kasama ng ating Panginoon na hahatol. No? Tayo ay kasama ng ating Panginoon dahil kung nasaan ang bridegroom, nandun din ang nobya. Amen? Hallelujah. At tayo nga ay maghaharing kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At doon nga, no, makita natin na kung saan 16, no? Yung ating unang binanggit, no? No? Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit, with a great chain in his hand. So dito mapapansin natin, okay yan, sa Tagalog mabuksan, no? Mapapansin natin dito na isang anghel na kung saan ay bumaba mula sa langit, na kung saan may hawak na malaking kadena, no? Kung ating mapapansin ang slide ko, no? Parang yung anghel ay may hawak na kadena, no? At ang susi ng kalaliman sa hukay. Pero iyan ay hindi talagang literal na kadena, no? No? Sangayon sa mensahe ay makikita natin yan, no? Tuloy ko lang muna yung verse 2. He laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. So tandaan natin, itong old serpent na ito, na siya ring dragon, na kung saan siyang devil and Satan, ay kung saan nga siya ay ginapos, no, sa tinatawag nating bottomless pit, na kung saan ito ay magtatagal ng 1,000 taon. No? So tandaan natin, pag mayroon pang numbers, no, may bilang pa, hindi pa to eternity. No? Tandaan natin, time element pa to. No? Kaya nga may time element pa. No? But after these things, he must be released for a while. So, pagkatapos ng 1,000 taon, no, tandaan natin, pakakawalan si Satanas. So, sabi ng message, no, nais kong kunin yung quotation ng prophet. Sabi niya rito, sa 104 muna tayo. 104. 54, 0, 10, 3, 4. No? Sabi niya, Christ comes 3 times. The first time He came to redeem His church. Then, is that right? Sabi niya, the second time He comes to receive His church. The third time He comes with His church. See, He come to redeem her. He come to rapture her and be caught away in the time of the plagues and so forth. Return back to the millennium, live through millennium. So dito pinapakita na 3 beses pupunta ang ating Panginoon. Amen? Bakit 3? Una, makita natin, no, para tayo ay tubusin no? Sabi nga, to redeem His bride, no? Kaya nga nagbubuo siya ng dugo. Amen? Hallelujah. Glory to God. At pangalawa, tayo ay itatakas niya dito sa tinatawag nating Great Tribulation. Ito'y galit ng ating Panginoon. Amen? At yung pangatlo niya, kasama niya na tayong bababa
sa Revelation chapter 19, ng laksa-laksa mga banal, na kung saan ay bababa at doon nga para tayo ay maghari sa loob ng 1,000 taon paghahari, no? Sa millennium. Hallelujah. Praise God. At yung quotation na Brad, sabi niya, the white throne judgment is set and the book were opened, and there stand the redeemed Holy Ghost born Church of the living God, standing there in her beauty to judge. The book were opened, judgment was set, and every man was judged. Thus, that was the sinner, and another book was opened, and for the Holy Ghost bride, she'll never take it because she's in the rapture. So, anong ibig sabihin ng prophet dyan? No? Sa white throne judgment, makikita natin ay naroon ang pagbubukas ng mga aklat na kung saan nakatayo yung mga tinubos, Holy Ghost born Church of the living God. At yun nga, sabi niya, there in the beauty to judge, no? Her to beauty to judge. So, tayo ay kasama nahahatol. No? At yun nga, ibubuksan yung mga aklat sapagkat ang lahat ay aatulan batay doon sa nakasulat sa aklat ng mga gawa. Amen? Tandaan natin, ang bride ay nandoon sa tinatawag nating Lamb's Books of Life. No? Yung another book na bubuksan, ito yung mga iba pang mga aklat na kung saan doon ay titignan at ahatulan sila batay sa kanilang mga gawa. Amen? Kaya nga, kung ano man ang ginawa natin sa katawang ito, no? Hahatulan tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, tandaan natin, pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. Sabi doon, pakabanalin ninyong buong lubos, no? Unang Thessalonica 5:23, ang inyong spiritu, katawan, at kaluluwa. So, pinag-iingat tayo. Tandaan natin, tayo yung templo ng Diyos. Amen? Kaya dapat, pag-ingatan natin yung ating katawan. No, wag nating abusuhin. No, wag tayong masyadong minamagdamag sa computer. Man, napupuyat sa walang kapararakan. Basta na kung napupuyat tayo sa Panginoon. Amen? Tandaan natin, kung anong ginawa mo dyan, ahatulan tayo ng ating Panginoon. Yung ginawa mo sa body. No? Hallelujah, glory to God. So, makikita natin dito na ang nobya ay kasama ng ating Panginoon. Hallelujah. Na maghahari at the same time, sa white throne judgment, kasama pa rin tayo ng ating Panginoon na hatol. Amen? So, tayo ay maghahari at the same time, tayo ay kasama ng ating Panginoon na hatol. Hallelujah. Glory to God. No? Sabi ng ang tayo sa 103 sa message ng prophet sa mga tanong at mga sagot. So Tagalog, ayan, okay na yan. Just the elect goes in that time. No? Pansinin natin ito, mga kapatid ko. Sabi niya, ang mga hinirang lamang ang papasok sa panahon na iyon. No, sabi rito, ang mga hinirang lamang ang papasok sa panahon na iyon. Ano yung panahon yon? Sa millennium. No? O kung ganoon, kapatid, anong uri ba dapat tayo ng mga tao? Gusto kong mabuhay sa millennium. Itabihin nating walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang madaling pumigil sa atin. Kapag may nasabing mali ang kapwa natin o nagawa ng bagay sa ganitong paraan, ipanalangin niyo siya at umusad. Ipanalangin at umusad. Ituon ninyo ang nag-iisa ninyong alternatibo tungo sa Diyos. No, tandaan natin, mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. Maski walang makapasok, siguraduhin ninyo makakapasok kayo. No? No, yung sabihin, kahit mahirap makapasok, siguraduhin nyo makakapasok kayo. No? Dahil magkakaroon ng isang hirang na mabubuhay sa panahon ng millennium
at papasok at lalabas kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon at pagkatapos niya ay aakyat sa kaluwalhatian. No? Hallelujah. Kasama niya at babalik muli. No? Sa millennium, kasama tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kapag nangyari na ang pagkabuhay na magmuli ng masasama, doon na matatapos ang millennium. So, pinapakita rito, matatapos ang millennium, 1,000 taon, pagka dumating na ang tinatawag nating general resurrection. Pagkabuhay na magmuli ng mga masasama. No? Ito rin yung second resurrection. Kapag natapos ng millennium, aakyat na sa panahon na yan si Kristo kasama ng iglesia at sa dulo ng 1,000 taon siya babalik kasama ng iglesia. Everyone say, praise the Lord. So, nakita natin yung senaryo na kung saan pinapakita na kung saan ito yung mangyayari. Hallelujah. Sa panahon na kung saan sa millennium at sa tinatawag natin pagkatapos ng millennium. Amen? Hallelujah. Glory to God. So, sabi namin message, sabi ng message, sa question and answer, 640830, no? Sabi niya, and Satan is bound for a little season. No, ito yung binasa natin sa Revelation chapter 20, verse 1 hanggang 6. No? Na kung saan nandun siya sa tinatawag nating nakakadenahan siya doon sa tinatawag nating bottomless pit. And Satan is bound for a little season, 1,000 years, because his subject is all in hell, and his, no, tanda natin, yung kanyang subject, yung mga makasalanan, nandun sa hell. No? The church that on earth is redeemed and right in the presence of Christ. So he has nothing he can work on. No, wala siyang makakasangkapan o mapapaggawaan ng kasamaan. So it's not a chain. Sabi niya, it's not a chain. No, hindi ito kadena, as I said, a love chain. No, it's a chain of circumstances. He has nothing he can do. No, wala kasi siyang magagawa. He's helpless and hopeless, just waiting for the resurrection of the subjects. Then they're separate as the sheep from the goat. So anong pinapakita nito? No, sa Revelation chapter 20 na ito, pinapakita yung senaryo na kung saan yung dragon, yung serpent, yung old serpent, yung devil and Satans, na kung saan nga nandun siya sa bottomless pit, na kung saan sabi ng mensahe nito, hindi siya nakakadenahan ng malaki. ng malaki, no? Hindi literal na kadena. Kundi pinapakita lang doon na walang kakayanan, no? Siya ay helpless and hopeless dahil wala siyang subject na magagawa ng kasamaan. Bakit? Dahil nga ang lahat ng kanyang alipores ay nasa hell. Amen. At dahil nga nandoon sa millennium, ang naghahari lamang doon ay ang nobya na kasama ng ating Panginoon. At the same time, yung tinatawag nating eunuchs, na kung saan ito yung 144,000. Hallelujah. So mamaya siguro ay mabasa tayo ng quotation. Hallelujah. So makita natin na kung saan nga doon pa lamang siya makakakilos pag natapos na yung 1,000 taon dahil nga kakalagan si Satanas. Amen? At doon nga, bakit kakalagan? Dahil haharap din siya sa trono ng Diyos. Amen? No, kasama siya ng mga anghel, mga nahulog na anghel na nadaya niya. At the same time, bubuhayin niya sila Stalin, sila Mussolini, sila Hitler. So lahat ng mga mayroong rebellious spirit ay bubuhayin na harap. At doon nga,
magkakaroon ng tinatawag nating pakikipagdigma, no? So, mamaya ibabasahin natin yon. So, sabi niya, sorry. Very slow. Praise the Lord. Medyo nagmadali ako, may nataktawan ako. Praise God. So sabi niya rito sa question and answer, sabi niya rito, the church, the lukewarm, the anything outside of the elect bride will go through the tribulation period. Yung lukewarm church, outside of the elect bride, labas doon sa elect na nobya o hininang na nobya, ay papatungo sa tribulation period. They will not rise in the first resurrection. The rest of the dead live not for 1,000 years, just a foreordained, predestinated, elected bride. God's own election. Who is it? Brother Branham, I don't know. I can tell you who it is, but I know it's going to be there. Because the Lord said they would. See, they are the ones that go up from the tribulation, but the rest of them will go through the tribulation. Go down, and everything will be killed before millennium. So tandaan natin na yung tinutukoy niya na kung saan nobya, hallelujah, ay aakyat patungo sa pamamagitan ng rapture. At itong mga lukewarm na ito, siyempre ito yung mga foolish virgin. At yung iba pa, hallelujah, ay tutungo sa tinatawag nating kapigatian. Pero pansinin natin dito, and everything will be killed before the millennium. Ang lahat ay mamamatay bago ang millennium. So, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? No, rapture, and then papasok yung tinatawag nating marriage supper of the Lamb, and then sabay ng Great Tribulation, and then sabay ng 144,000 na kung saan tatatakan sila ng two prophets, sabay ng Revelation chapter 11, and then sasabay yung tinatawag nating bias, 1 to 6. Ang dulo kasi ng end of all things ay 7, at sa ikapito ay end of all things. Na 7 seals, 7 by lahat ng 7 ay matatapos. Hallelujah. So, makikita natin na sabi doon, everything will be killed before the millennium. So, kasi bago nga millennium, ano ba mangyayari? Siyempre, papasok yung tinatawag natin Armageddon. Ito yung Third World War. Ito yung destroyed all things. Dahil nga, tutupukin ang mundong ito sa matinding init. Malulusaw. Yun lang, yung nuclear reaction lang, sabi nga ay halos talaga masisira, mawawasak ang mundong ito. Dahil ang lahat ng mga bomba ay sasabog. Kaya obligado na magkakaroon talaga ng Third World War. At yun nga yung Battle of Armageddon. Hallelujah. At doon nga makikita natin dito, praise the Lord, na kung saan malinaw na sinasabi na everything will be killed. Then the righteous shall come out
in the millennium and live 1,000 years. So, yung righteous, no, sabi diyan, will come out in the millennium and live 1,000 years. No, hallelujah. Glory to God. So, dito, sabi diyan, and after the 1,000 years, then the great white throne judgment comes. And then the dead, both right and wrong, is raised, and the book and the book of life was opened, and the saints, the wife, and the husband set and judge the world. So, sino yung wife? Ang bride. Sino yung husband? Si Christ. Amen? No? Hallelujah. Set and judge the world. And there it comes to pass the saying, and he'll judge all nations with a rod of iron. All nations shall stand before him there, and will judge them with a rod of iron. He'll separate the sheep from the goats, and say the goats depart, and the sheep come here beside of my Father. 2:3-5. So, naintindihan naman natin yan, mga kapatid. Now, then there will be a camp meeting. Ulitin ko. Now, there will be a camp meeting. So, may camp meeting pa ron. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sikapin nyo sumama sa camp meeting dito sa lupa. Dahil pag hindi kayo sumama, baka hindi kayo masama sa camp meeting na to. Ito'y practice. Yung camp meeting natin na ginagawa, practice ito. Mga kapatid, may camp meeting. At sabi doon, igagather niya yung lahat sa camp meeting na ito. Sama-sama na. Ngayon, iba-iba yung camp meeting eh. May camp meeting sa Epic, may camp meeting sa ibang lugar, may camp meeting sa Tarlac, may camp meeting kung saan-saan, may camp meeting sa Taytay. Pero dito, igagather tayong lahat ng ating Panginoon sa isang camp meeting. Hallelujah! Glory to God! And then sabi doon, and Satan loose out of his prison and goes to make war again with the saints. So, dito lang magkakaroon ng gera. Tandaan natin, sa millennium, no, walang gera. Sa 1,000 taon, kapayapaan yon. At sabi ng message, no, hindi ko na babasahin yung quotation, yan ay honeymoon ng bride at ng bridegroom. No? Hallelujah! So, dito makikita natin, sabi ng mensahe, dito lang magkakaroon ng gera dahil nga si Satanas ay kakalagan para humarap sa white throne judgment at doon nga sasamantalahin niya ang pagkakataon na ito. No? At kaya nga magkakaroon ng gera na kung saan just exactly what He done in glory to begin with, and God rain fire. Tanda natin. So dito, the God rain fire and brimstone of the heavens, and the whole earth is removed light. It's just burned up and destroyed. Ito yung Gog and Magog spiritually. No, ito yung last Gog and Magog na kung saan nga paulanin ng Diyos ng fire and brimstone, no? Ang lahat ng kanyang mga kaaway, no? It's just burned up and destroyed. And there's no more sea, no more water. So, no more nothing left on the earth. Volcanic will spray and burst and blow. So, magkakaroon na malaki talagang ikangay pagsabog and whole things. So, dito, hallelujah. Ito yung mangyayari pagka humarap na sa white throne judgment si Satanas at yung mga tao. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sa 236, dito pa lang papasok yung and I saw a new heaven and new earth. Amen? So, tanda natin, no, Great Tribulation, marriage supper of the Lamb, habang may Great Tribulation nga, and then, tinatatakan ng 144,000, and then, ibabaksak yung mga bias, at yung kaululihan nga, itong tatapusin na ng ating Panginoon ng lahat ng bagay, kaya yung lahat ng 7 ay ibabaksak, no? And then, saka pa lang, ika nga ay magkakaroon ng millennium, at sa millennium, ano mangyayari?
magkakaroon ng tinatawag na little season na kung saan papasok yung Gog and Magog, and then papaulin ng apoy, and then new heaven and new earth. Amen? Amen. So, nakita natin, konti na lang hinihintay natin. Konti na lang. Rapture na lang hinihintay natin eh. At Great Tribulation na, at the same time, nakita natin, nakahanda na rin ang bansang Israel. Dahil nga, ang red heifer ay nandyan na, no? Dahil merong kinakailangang prophecy na matapos yung 70 weeks of Daniel para tapusin ang pagsalangsang, yung sixfold purpose ng pagbisita ni Angel Gabriel kay Daniel ay tatapusin niya. Hallelujah! Kaya nga kita natin, lahat ay nakahanda na, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga, hallelujah! Pinangangaral natin ito para makita natin yung magiging kalagayan natin. No? Kaya nga sabi rito sa tuloy ko lang, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth was passed away, and there was no more sea. I, John, saw the holy city descending from God out of heaven, as a bride adorns from his husband. Remember it, and in this bride, behold, the tabernacle of God is with men, and God shall dwell with them upon the pyramid-shaped city, 1,500 square miles, and the top of the city there be a light. So, sa pinakaituktok ng siyudad, dahil nga ito pyramid, no, merong light doon, no, dwelt upon the pyramid-shaped city, 1,500 square miles, and the top of the city there will be a light. Amen? The bride, so, anong ibig sabihin nun? Ito yung kalagayan na mangyayari, hallelujah, sa panahon na kung saan, glory to God, bagong langit at bagong lupa. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Na kung saan, dito nga, tatapusin na ng ating Panginoon ang lahat ng bagay, and then kaya wala ng hapis, wala ng pagdurusa, wala ng sakit, wala ng paghihirap. Amen? Amen. No, hallelujah. Ang lahat ng bagay na yon ay mga nagsilipas na, mga kapatid ko. Hallelujah. Glory to God. No? So, merong outside of the city. So, tayo ay nasa city. Na kung saan ang bride at bridegroom ay naroon. Ang mga eunuchs, 144,000 ay nandoon. At merong sinasabi na outside the city. So, sa loob ng syudad, nandoon ang nobya. Amen? Pero merong binabanggit ang prophet na outside the city. Ano ito? 6408:30E. No, question and answer pa rin. No, sabi niya, see, now, who will populate the earth outside of the city? So, merong mag-populate ng earth sa labas ng syudad. Nakuha mo, Brad? Outside, no, it will be the redeemed that will populate the earth outside the city. So, yung nasa labas ng syudad ang mag-populate ng earth. No? Hallelujah. But they will not be the elect and called bride. So, hindi sila yung mga pinili, o tinatawag na nobya. The bride will live inside the kingdom with the kings. And the outside will be the king of the earth that labor and bring them toil, bring their fruits into the city, and the doors will not be closed by night. So mayroong isang malaking door doon, malaking gate, na kung saan doon papasok itong mga nasa labas ng Holy City. Amen? No? Tandaan natin, nasa labas sila. Ang Foolish Virgin ay nasa labas ng sila. Amen? Ligtas sila. May eternal life sila, pero nasa labas sila. Samantalang ang bride ay nasa loob ng siyudad. Amen? At sila yung magdadala ng mga prutas sa mga handog sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Sabi niya sa 49, now, on that this light on the top of the mountain will not lighten the whole world.
no, hindi daw ito magliliwanag sa buong mundo. It's only lighten the city. But it can be seen in the distance of thousands of miles, maybe. Pero masisilayan. Makikita. Parang yung reflection na lang. No? Amen? Hallelujah. But, it won't lighten the earth because the bride said in the new world, no, that from one Sabbath to another, and from one new moon to another, will the people come up before the Lord into the Zion of the city to worship. Amen? 50. Madali na lang. And now they will be outside the city, not the bride, but the people that come up in the second resurrection. So yung second resurrection, that yung makakasama sa second resurrection, wala doon sa loob ng New Jerusalem. Amen? No, kasi ang New Jerusalem ay bababa eh. No? Hallelujah. Wala sila doon. So, but the people that come up in the second resurrection, there will be the tillers of the soil. So, meron pang ano to no? Tillers of the soil. Ano ibig sabihin? Meron magsasaka doon. Meron magbubungkal ng lupa doon, just like Adam was, and so forth, and carers of the garden. But the king and the queen will remain in the city. Sino yung queen? The bride. Sino yung king? The bridegroom. Si Lord Jesus Christ. Hindi ba kayo nagalak niya mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya hindi kasi lang yung ikaw ay maging bride. Imagine ninyo, ang sarap ng buhay natin doon. Yung 144,000 tagapagsilbi lang natin. No, hindi ko na nabasa. No? Yung eunuch magsisilbi lang. No? Sa atin. Tagapagsilbi sa millennium, diretso yan sa new heaven and earth. Hallelujah. At talagang ang buhay natin sa millennium, no, medyo nagmadali ako eh. May mga nalagpasan ako. No, napakasarap. No, bakit? Unang-una, sa Isaiah chapter 11, verse 6-9, no, 6-9, makikita natin doon na kung saan sinasabi ng scripture na yung mga wolf, no, yung mga wolf, ano yung wolf? Mga lobo, no, na kung saan kasama ng lamb, with the lamb. At yung mga leon, hindi na kumakain ng mga karne. Ano kinakain niyan? Sabi doon, straw. Anong straw? Dayami. Dahon. No? Isaiah 11 verse 6 and 9. Ang mga lobo ay tatahang kasama ng kordero. Yung lobo at kordero magkasama. Yung leopardo ay mahihigang kasama ng batang kambing at ng guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila. Anong ibig sabihin? Wala na yung mga wild animal. Wala na yung mga mababaksik. Bakit dati naman hindi mabaksik yan eh? No, dati napapasunod ni Adam yan. No, pag sinabi niya ano yung leon, no, dito ka, halika rito. Sasakyan kita. Pasal mo ko doon. So lahat napapasunod niya. Amen? Walang wild na hayop doon. Amen? Hallelujah. At hindi sila kumakain talaga ng mga karne, no? Yung predator pa tawag doon, no? Kasi nga ganoon ang nangyayari, no? Hallelujah. Kinakain din nila mga dahon, mga grass, mga damo. Hallelujah. At doon, pansinin natin, at ang mga baka at ang mga oso ay mangiminain. Ang kanyang mga anak ay mahihigang, makakasiping ng leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Pero yung leon, dayami na lang ang kakainin. Hallelujah. Hindi ba kayo nagagalak niyan? Hindi ka matatakot sa leon, sa tigre. Makita natin yun, talagang matatakot tayo eh. No? Una, malalaki rin ang mga yan. Kaya tayong lapain. Pero sa panahon ng milenyum, babalik tayo sa dati. I-restore tayo ng ating Panginoon sa dating kalagayan. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa Isaiah 65, pinutol ko na, no? Sa Isaiah 65 verse 22, 21 niya? 20.
At sila'y magtatayo ng mga bahay at ang mga yaoy kanilang tatahanan at sila'y magtubasan at magsisikain ng bunga neon. So may pagkatayo ng bahay doon. Sa millennium, parang ganito yung mga batid. Ibabalik kasi tayo ng Diyos sa dati nating kondisyon sa panahon ng Eden. No, palalasap sa atin yun ng 1,000 taon. Na sabi din ng message, no, hindi ko na nabasa, na kung saan papatunayan lang na nabayaran na. Tandaan natin na wala namang tao na inaabot ng 1,000 taon eh. No, si Methuselah ay 969. Kung di ako nagkakamali, si Adam ay 930 years. So hindi inabot ng isang araw. Kasi di ba sabi, pag kayo kumain ng bunga ng pagkakilala at mabuti at masama, walang pagsalang mamamatay kayo. No, sa araw na yon, pag kumain kayo, mamamatay kayo. Hindi naman umabot ng isang araw eh. Kasi ang isang araw sa Panginoon, 1,000 taon. Amen? Amen. Ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa ating Panginoon. Kaya walang umabot ng isang araw. Kaya 1,000 taon, papatikimin lang tayo ng ating Panginoon na pinatunayan na nabayaran na yung kasalanan. At hindi niya na, ito'y bilang pag-alaala sa kasalanan na kung saan binayaran na, nabayaran na. Hallelujah. At doon nga, tatagos ito sa new heaven and new earth na. No, so dito makikita natin, no, sila yung magtatayo ng bahay, no? No, mga nantahanan, sila yung tandaan natin, no, at sila hindi magtatayo at iba ang tatahan. Kasi nga dito, magtatayo tayo, no, bandang ulit, minsan hindi ikaw tatahan, no, kasi iba yung tatahan, no? Sila hindi magtatanim at iba ang kakain, no? Kasi nga may kanta, ako ang nagtanim at nagbayo at nagsanim, ngunit ng maluto, tama? Iba ang kumain, amen? Sapagkat kung paano ang kaarawan ng punong kahoy ay magiging gayon, ang mga kaarawan ng aking bayan at ang aking mga pinili ay mga galak na malaon na gawa ng kanyang mga kamay. Hallelujah. Sila ay hindi gagawa ng walang kabuluhan. Amen, ang mga anak man para sa kasakunahan sapagkat sila ang lahi ng pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak nakasama nila. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Medyo hindi ko kasi na-plancha masyado ito. Praise God. Tayo po tumayo. Nais ko lang basahin din ito. Sabi ng message 540103, question and answer. Sabi niya, if you are filled with the Holy Ghost this morning and God's power is moving in every fiber of your body, hibla ng iyong katawan, what God would it do for you to stand in the judgment? You're already judged. Tandaan natin, you're already judged. Dito kasi, inahatulan na tayo ng ating Panginoon. And being received and filled and already translated in the heavenly places with Christ Jesus. Not you will be, you are now, right now, translated. Pagpakan natin ang ating Panginoon. Kaya spirit-filled tayo, hindi na tayo dadaan sa paghatol dahil hinatulan na tayo ng ating Panginoon. Now, those whom He called, He justified. Those who justified, He glorified. And every redeemed person in the world this morning that's under the blood of Jesus Christ, filled with the Holy Ghost, had everlasting life and can't perish. And it's already in heavenly places with Christ Jesus and shall never come into condemnation. Already redeemed. Isn't that wonderful? See, already redeemed, sitting in heavenly places now with Christ and glorified, already glorified. Palakpakan natin ang ating Nawa ay nakita natin yung
mangyayari sa millennium at patungo doon sa New Heaven and New Earth. Nawa, pakanasahin natin mga kapatid na mapabilang tayo sa makakapasok. No? Huwag natin isipin na okay na yun kahit nasa labas tayo ng templo. Bakit? Tandaan nyo, ang maiiwan sa Great Tribulation, matindi ang pag-uusig na dadanasin. Pwedeng may pananampalataya ka, pero pwedeng mangyari, ipagpalit mo yung pananampalataya. Kasi gugutumin ka dyan eh. Pahihirapan ka. Kung naranasan natin ang pandemya, hindi tayo nakakalabas, wala tayong kalayaan dahil nga sa pandemya, tandaan natin, may pitong salot na ibabaksak. Matindi yung mangyayari. Isipin nyo na lang yung kalagayan ng taong maiiwan sa Great Tribulation. Sasapitin niya yung lahat ng mga salot na ito. No, magkakaroon ng economic crisis talaga. Pagkain. Kasi nga, matitindi yung init. No? Ano mangyayari? Magkakaroon ng tagtuyot. Wala halos pagkain. Mawawalan halos ng pagkain. Maging ang tubig, magkakaroon ng kahirapan talaga. Dahil nga, kita natin, sa tindi ng init natutuyo, no? Ang Euphrates River ay matutuyo. Pinakamalaking river na kung saan 3 bansa ang nakakasako, pero matutuyo yan. Isipin nyo yung matinding mangyayari. Mahirap magbaka sakali, okay na akong pulis. Baka yun ay pagpalit mo si Lord Jesus Christ. Kaya nga hanggat may panahon pa tayo, pakanasahin natin na mapabilang sa nobya. Sapagkat ito yung pinakamasarap na panahon. Tandaan natin, ito yung pinakamasarap na panahon na nobya ng ating Panginoon. Kasi yung nobya ng ating Panginoon sa Efeso, sa Smyrna, nakaranas ng paghihirap eh. Inuusig sila. Mga kapatid ko. Kaya nga sikapin natin na yung tinatawag nating bride material, no? Yung ibig sabihin yung pagiging nobya, yung kanyang attitude, yung kanyang pag-uugali, taglayin ng bawat isa sa atin sapagkat mahirap nang magbaka sakali, mga kapatid, no? Kaya nga nawa napagpala kayo ng mensaheng ito at nakita niyo yung kahalagahan na tayo ay makapagpatuloy sapagkat napakakonti na lang yung mga nalalabing mga event na kung saan tanda na narito na ang ating Panginoon. Hallelujah. Umawit tayo bago ko ibigay sa ating MC. Awitin natin, I know I am the bride. Hallelujah. No, I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkled free.